Hanggang dyan lang. Wala akong hiningi sa kanya at hindi ako tumatanggap ng pera. Wala. Pagkain dito, ayan, kita mo naman, sarap pagkain dyan. Kung wala akong gana na bahay, takbo ako rito. Dito ako kumakain. Just to spruce up the appetite. Walang drama itong pagsasama ko kay Pastor. Totohanan ito. And I will, stake my life and honor sa commitment ko sa kanya. Yan ang utang na loob para malaman niyo. Alam mo, Pastor, may na-overlook ka sa paningid mo sa sitwasyon sila. Maybe present, past, and future. Ang tanong mo, bakit ka ginaganito? Why are you suffering for nothing? Wala ka namang ginawang masama. Lahat naman ng araw-araw ginagawa mo ay palanganin sa Diyos. Yes. Para sa tao. Wala naman akong nakita na nagbili ka ng mga bagay-bagay except sa yung 2-3 baril na puta na sino yung kumag na ninabi na binigyan mo ako ng kami ni Inday. Putang ina. Ako pa ang dala ng kanyon doon kay Pastor. Pastor, lagay mo yan dyan sa gate ng anak ka ng alam mo yung intriga kung sino nag-iisip ng leche na yan. Alam mo, sa totoo lang, ganoon ka, Pastor, huwag ka nang magtaka. Kasi you want or you wanted before and you want it now and maybe for the rest of your life na your religious inclination or your closeness to God, yun ang gusto mong buhay, Pastor. Because alam ninyo, hindi niya alam, ito si Pastor comes from a family na karamihan pastor din sa Amerika, pati dito sa Pilipinas. Yan ang hindi alam ng mga gago eh. Akala nila nagpapastor-pastor lang ito para to make money and everything. Hoy, mga ulol. Ang kapatid nito, pastor yung patay na. Bishop. He comes from a religious clan. All of us. Hindi nga Roman Catholic, hindi nga Protestant. Basta nakatutok sa Panginoong Diyos. Yan sila. Ngayon ito si Pastor sumubra. He really wants to sacrifice for his people and for his country. And he's ready for anything. Gusto kaya sa Jesus Christ eh. Kaya ina-overlook, Pastor, na balang araw talagang ipapako ka sa krus kagaya ni Jesus Cristo. So, well, not literally, wala na yan eh. But the things that you are undergoing now, experiencing, would indicate or tell you that to reach a certain goal, it could be material, it could be spiritual. You have to, there are
so many things that you have to worry about and go through. Ganun ang buhay. Ganun ang buhay, Pastor. Kaya huwag ka na lang magtaka kung bakit ganun. Yung iba, inggit. Pero itong sasabihin ko lang sa gobyerno, hindi ako nakikialam eh. Hindi ako until ngayon lang. Ngayon gabi lang. Hindi ako nakikialam. Matagal na akong in-appoint mo administrator. Wala namang about properties. Hindi naman nila question. Kasi kung property, you have to deal with me. Yung mga taga-gobyerno, if you want to ask anything or want to know anything about the properties of the congregation, you have to deal with me. Not because I want to be an actor in front of you, in front of the people, but because pastor has to have a reprieve a time to deal with the problems that the kingdom is facing now. It's not really his problem. Walang personalan yan. So, yan lang masabi ko. Itong gobyerno na ito, once and for all, make a stand. Ano ang kasalanan ni pastor? At ano ang pagkukulang ng kingdom? State it in one's pronouncement para magkaintindihan tayo. Ngayon, kung pati ako isasali ninyo, ay anak ka ng diyan, well, hindi ako bagyabang. Pero ang mundo umiikot, ha? Umiikot. Noon presidente ako, ngayon simpleng tao lang. Ayaw ko bukas kung nasaan kayo at kung saan ako pupunta. But we might someday meet in one corner in this planet. Putang ina, magkalitsihan talaga tayo. Remember that. Walang permanente dito. Marcos will not stay there forever. His father, hanggang doon lang. Despite or in spite of his efforts to stay in power for too long. Ganun lang ang binigay ng Diyos sa kanya. Ako, straight. How many years, how many terms mayor ako? 3 terms. 1 term congressman, presidente. Sabi ng Diyos, diyan ka lang. Tahimik ako. Ngayon, pasyal-pasyal na. Ngayon, administrador na lang ng ano. O, mabuti na lang kaysa wala. Sabi nga ni pastor, sabi ko kay pastor, basta yung sa appointment ko, alisin mo lang yung pera. Let the inner circle ng kingdom worry about an answer for anything. Ayaw kong mag-ayaw. At huwag mo akong bayaran. Basta ako, kaibigan tayo. Gratis na yung libre. Out of friendship. The main thing is just to preserve the property, keep it in good shape, that it might be of use to pastor in His kingdom until the fullness of God's time. Yan lang. Wala kaming kalaban. Paningin ko, walang kalaban si pastor. Puro kaibigan lang ang gusto niya. Kasi tumanda na ako sa kanya bilang kaibigan. Kaya nasasaktan ako kung ano na lang ang come out straight. Ano ang gusto ninyo?
ano ninyo, lupa niya. Tinulungan ko na, hindi yung illegal na ginawa kong legal. Kung hindi, kung ano yung legal na yung transitioning kagaya ng agriculture to commercial. Alam mo, yan ay sabi niya conversion. Kasi kung kinakita mo naman yung lahat kayo, buong Pilipinas, pumunta kayo dito sa Davao. Ako na ang bahala sa bus, punta kayo sa saan kayo nakikita ng bukid na puro bulaklak? Ha? Bukid, yung bukid, hill. Kung hindi yan na-convert into something